Part 1. Gabriel's Point of View. Hindi ko mapigilan ang sunod-sunod na pagtulo ng aking mga luha habang nakatitig sa lalaking may hawak na baril na nakatutok sa akin. Pumikit ako ng mariin sa kayumo ko habang hinihintay na kalabitin nito ang gatilyo ng baril. Pero napamulat ako nang marinig ko ang malakas na daing nito at ang pagbagsak sa maruming semento, kasabay ng pagkawala ng malay nito. Bahagya akong napaatras nang lumapit sa akin ng lalaking may katamtamang laki ng katawan, habang walang emosyong nakatitig sa mukha ko. Sino ka? Huwag kang lalapit! Saad ko rito sa nanginginig na boses. I will tell you who I am later, but for now, we need to get out of here. Wear this. Naguguluhan kong tinitigan ng iniaabot nitong hoodie, pero kinuha ko pa rin yun na mapansin kong tila nangangawit na ito. Faster! We don't have enough time. Utos nito sa akin kaya mabilis kong isinuot ang hoodie. Kahit na kinakabahan ako ng husto sa uri ng titig nito. Tapos na. Wika ko rito habang tila may kausap ito sa suot nitong ewan kung headset ba o ano. Basta nakasuot sa tenga nito. Yes, I already found her. Magkita na lang tayo sa napag-usapan nating lugar. Please contact her father para makampante na siya. Sabihin mo na lamang na baka abutin ng 3 araw bago natin maihatid ang anak niya sa mansyon. Oo, basta kayo nang bahala. Pagkatapos ng pakikipag-usap nito sa kung sino ay lumapit na ito sa akin. Bahagya akong nagulat nang bigla ako nitong hatakin patungo sa kung saan at mabilis na pinaupo sa madilim na sulok ng silid. Stay here and don't go anywhere. I'll be back. Magsasalita pa sana ako nang bigla na lamang ako nitong iniwan. I don't have any choice but to trust that man. Lalo na't wala namang ibang tutulong sa akin kung hindi ako magtitiwala sa lalaking yon. Pagkalipas ng ilang sandali ay bigla akong nakarinig ng mga putok ng baril. Kaya napatakip na lamang ako ng aking tenga habang nagsusumiksik sa pinagtataguan ko. Lord, ikaw na pong bahala sa akin. Pero sana naman, hinayaan niyo muna akong makilala ang lalaking nakatadhana sa akin bago niyo ako ilagay sa ganitong sitwasyon. Biglang naputol ang aking mga sinasabi nang may tumikhim sa gilid ko. Tara na, kailangan na nating makalayo rito. Saad ng lalaking bigla na lamang ng hatak sa akin kanina. Tumayo ako mula sa sulok na pinagtataguan ko at humakbang palapit sa kinatatayuan nito. Hurry! Sasabog ng lugar na to in just 5 minutes. Ayaw mo naman sigurong masunog kasama ng gusaling to, di ba? Tanong nito na mabilis kong tinanguan. Pagguway naglakad na ito palayo sa akin na may malalaking hakbang habang ako naman ay mabilis na sumunod dito. Pero gosh, hindi ko ito maabutan dahil sa mahahaba nitong bias. Hintayin mo naman ako. Hindi ka ba naawa sa akin? Hinang-hina na ako. Ilang araw na ako rito. Walang masyadong kain na tulog. Ang baho ko na rin. Bigla naman itong huminto at mariin akong tinitigan. Pag ko ay bumuntong hininga ito at saka walang salitang kinarga ako ng pang-bridal style. Hoy, ibaba mo na ako. Kaya ko namang Huwag ka malikot. Kapag hindi tayo nakaalis dito kaagad ay pareho tayong masusunog. Sita nito sa akin sa malamig na boses. Kaya nanahimik na lamang ako at inihilig ang ulo ko sa dibdib nito. Dahil pakiramdam ko ay bibigay na talaga ang katawan ko. Ang lakas ng tibok ng puso mo. Sambit ko habang nakapikit at hindi inaalis ang ulo ko sa dibdib nito. Nanatili naman itong tahimik habang mabilis na naglalakad palabas ng gusali. Halos ay takbuhin na nito ang palabas habang buhat-buhat ako ng mamuscles nitong mga braso. Damn! Sambit nito kasabay ng malakas na pagsabog sa loob ng gusali na halos ay ikatilapon namin sa lakas ng impact. Pakiramdam ko'y nahilo ako at umikot bigla ang paligid nang tumilapon ako dahil sa pagsabog. Nangihina akong napatingin sa kinaroroonan nito bago ko nawalan ng malay dahil sa pagkakabagsak ko sa may damuhang saktong sumabog ang gusali pagkatapos naming makalabas. Nang magising ako'y nasa isang kubo na ako at nakahiga sa papag na yari sa kawayan. Napatingin pa ako sa braso ko nang maramdaman ko ang sakit na nagmumula roon. Napahawak pa ako sa ulo ko na may benda
Nang biglang kumirot yon nang bumangon ako sa pagkakahiga ko. Pero ang mas umagaw ng pansin ko ay ang itsura ko. Tili ko nang makita kong tanging saplot ko na lamang sa dibdib ang aking suot pang itaas at wala nang suot kong sleeveless at hoodie. Pero suot ko pa rin naman ang pantalon ko. What? Hindi na ituloy ng lalaking nagligtas sa akin na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang pangalan ng sasabihin nito nang matalim ko ito ang titigan. Hugh! Duro ko dito, sabay baba mula sa kinaroroonan kong papag. What me? Tanong nito na tila naguguluhan habang nakaturo sa sarili ang hintuturo nito. Oo, ikaw. Umamin ka. Pinagsamantalahan mo ba ako? Bakit ito na lamang ang suot ko? Tanong ko rito na nilapitan ko pa talaga para duruin. Tss, as if namang pag-iinteresan ko ang patpatin mong katawan. Mas malaman pa nga mga babae sa club kesa sayo. Wika nito sabay talikod at naglakad palabas ng kubo. Hoy! Baka pagsisihan mong sinabi mo. Huwag kang magsasalita ng tapos. Wika ko rito habang nakasunod palabas ng kubo. Bahagya akong natigilan sabay yakap sa may dibdib ko nang makitang 5 kalalakihan na natigilan sa mga ginagawa ng mga ito at seryosong nakatingin sa akin. Napahiya akong mabilis na tumakbo pabalik sa loob ng kubo. Nagsisisi tuloy akong sinundan-sundan ko pa ang lalaking yon. Sa labas ng ganito ang itsura ko. Naupo ako sa gilid ng papag at inilibot ang aking paningin sa kabuuan ng kubo. Nang biglang mahagip ng paningin ko ang pamilyar na damit. Tumayo ako buhat sa pagkakaupo ko at naglakad palapit sa damit na nasa ibabaw ng lamesa na halatang sira-sira na. Kinuha ko yun at ibinukad. Nakita kong sira-sira ng magkabilang kamay nun at may halit sa may bandang tiyan. Pero pwede pang pagtiyagaan. Binitbit ko yun at dinala ko sa papag. Kinuha kong nakita kong kutsilyo sa lamesa at tinanggal ang magkabilang braso ng damit. Saka ko muling isinuot. Naging komportable naman ang pakiramdam ko nang maitago ko ang hinaharap ko. Bahagya naman akong napahawak sa tiyan ko nang bigla yung tumunog. Ilang araw na nga pala akong walang maayos na kain na tulog dahil sa kasamaan ng mga ugali ng mga dumukot sa akin. Bahagya akong napasulyap sa lalaking pumasok sa loob ng kubo na may bitbit ng pagkain habang seryoso ang pagbumukha. Here, you need to gain more energy para malakas ka na bago tayo umalis dito at bumalik sa mansyon nyo. Inilapag nito sa tabi ko ang mga prutas, saka muling lumabas ng kubo. Ang kukold nilang makitungo. Grabe, dinaig pang iceberg sa Antarctica? Wala sa sariling sambit ko. Saka kumuha ng isang piraso ng saging at tinalupan ko saka ko kinain. Napapangiti pa nga ako ng malasahan kong natural na tamis noon. Siguro ay hinog mula sa puno, kaya ganoon ang lasa. Pagkatapos kong maubos ang isang piraso ay muli akong kumuha ng isa pa. Pero nang maramdaman kong busog na ako ay isa-isa ko nang dinampot ang mga prutas at ipinatong sa lamesa. Hindi lang naman saging ang dinala sa akin ng lalaki. Meron ding tinapay at canned goods at iba pang uri ng prutas. Pero saging lang ang tinikman ko. Pagkatapos kong ilagay sa lamesang yari sa kawayan ng mga prutas ay nagpasya akong lumabas dahil bigla akong nakaramdam ng pagkainip. Nakaka-relax talaga ang hangin sa kagubatan. Sambit ko sabay libot ng aking paningin sa paligid. Halos mapatalon ako sa tuwa nang makita kong may ilog sa hindi kalayuan. Mabilis akong lumapit doon at agad pinagmasdan ng malino na tubig. Lulusong na sana ako nang may biglang bumulaga sa harapan ko. Ah! Sigaw ko nang bigla akong mahulog sa tubig na may kalaliman. Hindi ko alam kung paano ako aahon dahil sa sobrang gulat ko. Pero bigla ko na lamang naramdaman ang malakas na bisig na nag-angat sa akin mula sa tubig at buhatin ako patungo sa mababaw na bahagi. Umuubo akong masamang tumingin sa taong bigla na lamang nang gulat sa akin. Pero hindi ko man lang nakita sa mukha nito ang pagsisisi sa ginawa nito. May bala ka bang patayin ako sa gulat? Kasi kung oo, di sana hindi mo na lang ako iniligtas sa kamay ng mga kidnapper na yon. Papatayin mo rin lang pala ako sa ganitong paraan. Sita ko rito habang pinipilit na tumayo. Pero pakiramdam ko ay nauubos biglang lakas ko dahil sa pagpupumilit kong makaahon kanina sa tubig. It's not my fault kung magugulatin ka. Malamig na sagot ang lalaki
Nabigla na lamang akong iniwan at pumasok sa loob ng kubo. Naglabasan naman ang 5 mula kung saan at lumapit sa akin. "Let me help you, Miss Rivera." Aangal pa sana ako sa lalaking nagmabuting loob na tulungan ako makatayo mula sa buhanginan nang abutin nito ang aking kamay. "Thank you, Mr." "Light na lang. Pagpasensyahan mo na si boss, ganun talaga yon. By the way, sila nga pala sina Kiel Murphy, Zigel Damian, Morgan Anderson at Diego Montilla. Pakilala nito sa 4 na nakipagkamay naman sa akin kahit na walang kangiti-ngiti sa labi. Pero ano bang pangalan ng masungit niyong boss na mo'y bubuga lagi ng apoy kapag kaharap ako? Allergic ba siya sa babae?" Hindi ko mapigilang tanong kay Light. "Steve Logan. Pero hindi siya allergic sa babae. May pinagdadaanan lamang kaya ganoon." Sagot nito. "Ah, I see. Maybe broken-hearted?" Sambit ko habang tumatango-tango. "Miss Rivera, Light, doon lamang kami sa likod. Tatapusin lang namin ang ginagawa namin." Paalam ng 4 na halos sabay pa naming tinanguan ni Light. "Bakit hindi mo ipagpatuloy ang pagliligo mo? Dito lang ako. Babantayan kita basta wag lang masyadong magpakalalim at baka malunod ka." Wika nito na ikinangiti ko naman. "Talaga? Pangako hindi ka aalis dito." Paniniguro ko sa sinabi nito dahil natatakot na akong lumusong sa tubig ng mag-isa. Baka mamaya ay hindi lang basta gulat ang gawin sa akin ng Steve na yun na may galit yata sa akin. Paano kung paglusong ko'y lunurin na lang ako nito ng tuluyan? Gosh, kawawa naman si Dad. Biyudo na nga nawalan pa ng mabait na anak. "I'll promise, dito lang ako." Sagot nito. Dahil sa sinabi nito'y bigla na lang akong nakampante. Ngumiti ako rito sa kamuling lumusong sa tubig. Pero pinili ko ang hanggang bebang ko lamang ang lalim. Habang nagtatampisaw ako sa tubig ay panay naman ang lingon ko kay Light sa pag-aalalang baka iniwan na ako nito. Pero kusang kumunot ang noo ko nang makita kong kausap ito ni Steve at pagkuway naglakad palayo si Light at ang naiwan ay ang lalaking ipinaglihi yata sa sama ng loob. Nakita kong naupo ito sa buhanginan at matamang nagmamasid sa paligid. Nang magawi ang tingin nito sa akin ay katakot-takot na irap ang ibinigay ko rito. Pero wala lang yun dito dahil walang kaemo-emosyon itong nagbaling ng tingin sa ibang direksyon. Kesa sayangin ang oras ko sa pakikipagsungitan dito na originally born cold at masungit ay minadali ko na lang pagliligo ko saka ako nagpasyang umahon. Medyo nakaramdam rin ako ng panginginig ng biglang humangin ng malakas. Kaya wala sa sariling nayakap ko na lang sarili ko. "Here, para mabawasan ng panginginig mo. Nasa papaganto yung damit na isusuot mo." Kunot noo kong kinuhang tuwalang iniaabot nito at pagkuway walang imik akong iniwan nito. Naiiling naman akong naglakad patungo sa kubo para magbihis. Pagkatapos ay isinampay ko sa bintana ang tuwalang ginamit ko. Kapag natuyo na ay saka ko ibabalik kay Steve na masungit. Kasalukuyan ako nakaupo sa isang tabla sa labas ng kubo habang pinagmamasdan si Light sa hindi kalayuan na tila may seryosong pinag-uusapan. Pero naagaw ng lalaking umahon mula sa tubig ang atensyon ko. Bawat hakbang nito ay tila nag-i-slow motion sa paningin ko. I can't imagine na ganito kahat si Steve kapag basa. Tila isa itong perpektong obra maestra ng sikat na sculpture artist dahil sa napaka-perpekto nitong katawan. Napapalunok pa ako nang magawi ang tingin ko sa may puso nito. Pero bigla akong napaiwas ng tingin nang makita kong nakatingin pala ito sa akin at halos ilang hakbang na lamang ang pagitan namin. "Hindi mo naman ako siguro pinagpapantasyahan sa lagi na yan." Wika nito na ikinalaki ng mga mata ko. "Hindi no, sino ka ba para isipin ko at pagpantasyahan?" Tanong ko rito, sabay tayo sa kinauupuan kong tabla. "Ba't ka defensive?" Tanong nito sa akin na ikinairap ko dito, sabay talikod. "I'm not. Mabuti nga at tinititigan pa kita." Saad ko rito habang nakatingin sa kinaroroonan ni Light. "Eh di inamin mo rin na tinititigan mo ang katawan ko." Lumingon ako rito at saka umirap. Sabay walk out at nagtungo na lamang sa lilim ng isang puno na makita ko sa hindi kalayuan. Asar akong napaupo sa ilalim ng puno
at bahagya akong nakahinga ng maluwag nang makita ko si Steve na pumasok na sa loob ng kubo. Pero bigla akong napahawak sa dibdib ko nang maramdaman ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Mukhang nalintikan ng pihikan kong puso. Bigla akong napaisip, bakit sa dinami-rami ng lalaking nagpapalipad hangin sa akin ay kay Steve lamang bumilis ang tibok ng puso ko? Am I in love with him? Pero imposible yon dahil kakikilala pa lang namin sa isa't isa. Hindi kaya... Bigla akong napatayo sa kinuupuan ko nang biglang sumagi sa isipan ko na baka na love at first sight na ako sa walang modo at cold na lalaking yon. No, this can't be. Bakit sa kanya pa? Anong sa kanya pa? Sinong tinutukoy mo? Tanong ng kung sino buhat sa likuran ko. Kaya marahan akong lumingon, kasabay ng panlalaki ng mga mata ko. Light, kanina ka pa ba dyan? Tanong ko kay Light na bigla na lamang sumulpot sa likuran ko. No. Tipid nitong sagot. Narinig mo ba yung mga pinagsasasabi ko? Muli kong tanong dito na mabilis nitong inilingan habang nakakunot ang noo. Sino bang tinutukoy mo, Miss Rivera? Oh, don't tell. What? Ano bang iniisip mo dyan? Putol ko sa iba pang sasabihin nito, sabay balik sa pagkakaupo ko. Don't deny na na-love at first sight ka kay boss. Nako, if I were you, kakalimutan ko na agad ang anumang nararamdaman ko para sa kanya. Kasi, iisa lang ang babaeng isinusumpa niyang mamahalin niya hanggang sa huli. Sumulyap ako sa kubo at nakita ko si Steve na busy sa kung anong ginagawa nito doon. Ganun niya kamahal ang babaeng yun? Kasal na ba sila? May anak na? Are they living in? Pero, bakit wala akong nakitang singsing sa daliri ni Steve kung kasal na siya? Sunod-sunod kong tanong na ikinangiti naman ito. For the first time ay ngumiti ito sa akin. Akala ko'y taong yellow mga ito na may pa-cold person pa. Nangingiti rin naman pala. It's better kung sa kanya mo itatanong ang bagay na yan. Wala ako sa lugar para sabihin sa iyo tungkol sa personal na buhay ni Boss Steve. Basta, gawin mo na lamang ang sinabi ko sa iyo. Kasi, ikaw lang rin naman ang masasaktan sa huli kapag pinagpatuloy mo pa yan. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi ko nga alam kung anong pakiramdam ng in love eh. O di kaya'y na love at first sight. Bahagi akong napalunok nang ngumiti ito ng nakakaloko sa akin. Talaga? Never ka bang na in love? O nagkaroon ng crush nung high school life mo hanggang nag-college ka? Ngumiti ako rito sabay iling. Since elementary hanggang college, ay studies ko lang ako nakafocus. Wala akong panahon para sa mga love-love na yan. Dahil ang goal ko lamang ay to make my father proud with me. So, I ignored all my suitors. Bahagya ko tong siniko nang may ibulong ito na hindi ko maintindihan. Light, bubuyog ka ba? Tanong ko rito na ikinakunot nito ng noo. Huh? Bakit mo natanong yan? Tanong nito na bahagya akong ikinatawa ng mahina. Kasi bulong ka ng bulong dyan. Pero hindi ko naman maintindihan. Ay, dyan ka na nga, inaantok na ako. Wika ako dito sabay tindig, saka walang lingon-lingon na naglakad patungo sa kubo. Naghihikab akong pumasok sa loob ng kubo at bahagya pa akong natigilan nang makita ko si Steve na seryosong nakaupo sa may bintana at may hawak na isang larawan. Pinakiramdaman ko ang aking sarili kung kagaya pa rin ba kanina na bibilis ang tibok ng puso ko habang pinagmamasdan ko si Steve na biglang lumingon sa akin. Nag-iwas ako ng tingin dito at lumapit sa papag. Inayos ko ang sarili ko at patagilid akong nahiga paharap sa dingding ng kubo para hindi ko makita ang mukha ng malungkot na si Steve. Inis kong hinawakan ng mahigpit ang suot kong damit dahil kagaya kanina ay parang gusto nang kumawala ng puso ko sa ribcage ko dahil sa presensya ni Steve. Stupid heart, bakit sa kanya ka pa tumibok ng puso ka? Marami namang iba dyan, pero bakit sa kanya pa? Napaka-stupid mong puso ka. Bulong ko habang nakatitig sa dingding ng kubo, nayari sa kawayan. Are you seeing something? Tanong ni Steve na hindi ko namalayang nakatayo na pala sa gilid ko. Wala, nagandahan lang ako sa yaring ng kubo. Ang presko kasi parang sarap matulog for good.
Sagot ko rito sabay ngiti nang humarap ako rito. Saka mo na isipin yan kapag nakita ka na ng ama mo. Magpahinga ka na ng mabuti dahil bukas ay maaga ang alis natin pabalik sa Maynila. Pagkasabi nun ay iniwan na ako nito. Grabe, sama na ugali niya. Naiinis kong bulong, sabay pikit ng aking mga mata. Pero bigla rin akong napamulat ng mukha ni Steve ang nakikita ko sa tuwing pumipikit ako. Oh gosh, I hate this feeling. Naiirita kong sigaw nang bumangon ako at inis na naisabunot ko sa sarili kong buhok ang mga kamay ko. Hey, what happened? Tanong ng kung sino na istorbo sa pag-i-emote ko. Nagtaas ako ng tingin at nakita ko si Light na nakatayo sa gilid ko na may pag-aalala sa mukha. Wala. May bigla lang akong alala na ikinairita ko. Sagot ko rito na umayos ng upo sa papag. Tss, tinamaan ka talaga sa kanya no? But I told you, mahirap magmahal ng taong nakatali sa nakaraan. Kaya mabuti pang sundin mo na lang ang mga sinasabi ko sa'yo. By the way, get ready for tomorrow morning dahil maaga tayong aalis sa lugar na to. Tumango na lamang ako rito, saka bumalik sa pagkakahiga ko sa papag. Akala ko mga 3 days pa tayo dito. Tanong ko rito, pero ngumiti lang ito sa akin. Bumuntong hininga muna si Light, saka naiiling na naglakad palabas ng kubo. Naiwan akong gulong-gulo sa nararamdaman ko para kay Steve. Pero, posible ba talagang ma-inlove ako ng ganun kabilis? Baka naman pinagtitripan lang ako ng sarili kong puso. Self, ang gulo mo. Kasing gulo ng pag-iisip mo. I'm not in love with him. Not. Period. Sambit ko sa sarili ko, saka mariing ipinikit ang mga mata ko. Kesa masiraan ako ng bait sa kaiisip at kadedenay sa totoong nararamdaman ko para kay Steve, ay nagpasya na lamang akong matulog. Total, takip silim na rin naman. Pero bigla akong napabangon nang may marinig akong kaluskos mula sa likod ng kubo, palapit sa bahagi na kinaroroonan ko. Marahan akong bumaba sa papag at naglakad palapit sa may bintana para silipin kung sino o ano ang gumagawa ng kaluskos. Halos manlaki ang mga mata ko nang makita ko mula sa maliit na butas ang mga lalaking nakasuot ng bonnet, kagaya ng mga lalaking dumukot sa akin. Kinakabahan akong humakbang paatras, pero bigla akong napahinto nang maramdaman ko ang pagsalpok ng likuran ko sa katawan ng kung sino. Marahan akong lumingon at halos sunod-sunod akong napalunok nang makita kong lalaking nakasuot ng bonnet na matamang nakatitig sa akin. Steve! Sigaw ko nang bigla akong haklitin ng lalaking nakasuot ng bonnet at mabilis na tinakpan ang bibig ko. Nagpupumiglas akong pilit na kumawala rito, pero isang suntok sa sikmura ang ibinigay nito sa akin, dahilan para mapadaing ako at mapalagmak sa lupa. Namimilipit ako sa sakit na napatingin sa may pinto ng isang pamilyar na bulto ng lalaki ang biglang sumulpot doon at walang awang inundayan ng suntok ang lalaking nakabonet. Steve! Sambit ko sa pangalan nito bago ko nawalan ng malay. Nang magising ako'y may sikat na ng araw, kaya napabalikwas ako ng bangon. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid at hindi sinasadyang tumigil yun sa lalaking nakatayo sa may bintana at may hawak na barel. Mabuti at gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Bahagya akong umayos ng upo at bumuntong hininga. Okay na ako. Medyo nararamdaman ko pa rin ang sakit sa sikmura ko. Pero kaya ko na. Masyado kasi mabigat ang kamao ng lalaking yun eh. Kailangan ba talagang ganun kalakas ang ibigay niya sa akin na suntok sa sikmura? Habang sinasabi ko yun ay bigla akong napahaplos sa parting yun ng tiyan ko. Hanggang ngayon ay masakit pa rin. Kaya mo na ba talaga? Kung hindi, kaya ko na. Isa pa, gusto ko na rin umuwi kay daddy. Ayoko na rito. Ayoko na sa lugar na to. Natatakot ako na baka hindi ko na makita ang aking ama kung mananatili pa tayo rito ng isa pang araw. Sambit ko rito, sabay punas ng pisngi ko nang maramdaman ko ang pagtulo ng ilang butil ng luha ron. Okay, bago tayo umalis ay kumain ka na muna. Malayo-layong lakarin ang ating pagdadaanan bago tayo makarating sa kinaroroonan ng yate na sasakyan natin, pabalik sa Maynila. Pagkasabi nun ay naglakad na ito palapit sa may pinto. Steve! Tawag ko rito
Kaya huminto ito at lumingon sa akin. Bakit? Walang emosyong tanong nito sa akin. Salamat sa 2 beses na pagliligtas mo sa akin ha. I owe my life to you. Sincere kong saad dito. Welcome. Trabaho ko na protektahan ka at ibalik ka sa iyong ama ng ligtas. Sige na, kumain ka na para makaalis na tayo rito. Tumango na lamang ako rito bago ito tuluyang lumabas ng kubo. Lumapit naman ako sa lumesa at kumuha ng tinapay at tubig. Kahit wala akong ganay, pinilit ko pa rin kumain dahil kailangan ko ng lakas para makauwi na ako kay Daddy. Pagkatapos kong kumain ay lumabas na ako ng kubo habang pinagmamasdan ko sina Steve na inaayos sa mga gamit ng mga ito. Nagtataka ako kung ano nang nangyari sa nakabonet kagabi. Pero kung ano man ang nangyari sa mga ito ay wala na akong pakialam dahil naging salot sila sa buhay ko. Nang makita kong kumaway sina Light sa akin ay gumanti rin ako ng kaway at saka ngumiti ng bahagya kahit hindi ako sigurado kung nakikita ba ng mga ito o hindi. Pagkatapos sa mga itong mag-ayos ng gamit ay lumapit ang mga ito papunta sa akin para tuloy akong nahihirapan at nabibigatan sa mga malalaking bag na nakasukbit sa likuran ng mga ito. Pero napansin kong mas malaki ang dala ni Steve. Hindi ko tuloy maiwasan ang hindi mapangiwi sa nakikita ko. Let's go! Malamig nitong yaya sa akin, sabay abot ng hoodie